Chapter 7. With the help of the waiter, we're able to escape using the fire exit. I can feel myself shaking as Isaac pulled me towards his car. Kung hindi niya ako hinihila ngayon, sigurado akong hindi ako makakagalaw. Tulala ako nang makarating sa kondo. Maybe he knew that I was there. If that's the case, then maybe someone reported. But it's also possible they were able to track me already. I'm in Manila for almost 2 months, imposibleng hindi sila gumagalaw sa mga panahon na iyon. Siguro ay binigyan lang nila ako ng sandaling makahinga rito bago dakpin sa kaikulong. Gusto kong magalit. Wala akong kasalanan kaya bakit nila ako hinahanap na para bang isa akong kriminal. Punong-puno na ang nasa isip ko, idagdag pa ang kaba na baka madamay pa si Isaac sa problema ko. Hindi ko kakayanin na mandamay ng ibang tao, lalo na at sobrang laki ng naitulong niya sa akin. Hindi ako nakatulog sa gabi na iyon. Buong gabi kong pinag-isipan ang mga susunod na magiging plano ko. Hindi na muna ako papasok sa Carinderia dahil maaaring may alam na ang mga Andres sa kinaroroonan ko. Nakakahiya na bago pa lang ako sa trabaho pero nanghihingi na ako ng ilang araw na hindi papasok. Sa dami ng problema ko ngayon, hindi ko na naisip pa ang posibilidad na matanggal sa trabaho. Lalo na't mukhang hindi nagustuhan ng may-ari ang sinabi ko nang tumawag ako sa kanya. Wala akong ginawa buong araw kundi ang matulala dahil sa dami ng iniisip. Maagang nakauwi si Isaac, hindi pa bumababa ang araw. Hindi ka pumasok ngayon? Tanong ni Isaac nang maupo sa tabi ko. Minitian ko siya bago umiling. Ilang araw ang lumipas matapos ng nangyari pero hindi pa rin iyon mawala sa isip ko. Hindi ako makatulog kung makatulog man ay agad ding madyay gising dahil sa bangungot. I'm so tired but I don't want to give up. I want to take this as a challenge. But I think it's too much. Lalo na't hindi ko pa nahahanap si Mama. May gagawin ka sa Friday. Sinulyapan ko siya. Magkatabi kaming nakaupo sa stool dito sa counter. Kasalukuyan kaming kumakain ngayon. Hindi na ako pumapasok sa trabaho kaya wala. I want to invite you on my birthday. If that's okay with you. Tuluyan ko na siyang nilangon. I become interested. Birthday mo. Saan gaganapin? In a club. Hindi ako nakapagsalita ng may maalala. Don't worry, it's far from the bar. He trailed like he knew what I'm thinking about. Pag-iisipan ko. Hindi kita pinipilit. Kung ayaw mo, ayos lang talaga. He looks concerned about me. Ngumiti lang ako bilang sagot. Mabagal ang takbo ng mga araw, siguro dahil wala akong ginagawa sa kondo. Nalinis ko na ang lahat na dapat linisan kaya wala na akong ibang ginagawa kundi ang matutong gumamit ng cellphone. Dumating ang araw na Biyernes. Napagdesisyonan kong sumama kay Isaac sa birthday niya. Malayo ang tinutukoy niyang club sa bar na napuntahan namin noon, kaya posibleng wala doon ang mga Andres. Also, Isaac told me he didn't invite them. Marami na siyang naitulong sa akin. Kung hindi niya ako pinatuloy sa kondo niya, kahit noong unang araw ko pa lang sa Maynila, siguradong nadakip na ako. Attending his birthday is too easy for me to do, pero ngayon na komplikado ang sitwasyon hindi ko pa magawa-gawa. That thought really pushed me to attend his birthday. Hindi ako lumalabas ng kondo simula nung gabi na nanggaling kami sa bar, dahil sa takot na may dumakip sa akin. Ngayon lang muli ako nakalabas. I'm wearing a white lacy dress and a white stiletto. It's my first time wearing this kind of clothes so it's a little uncomfortable for me. Pinigay sa akin to ni Isaac kaninang umaga, hindi niya ako pinilit na suotin ito kung hindi naman komportable para sa akin. Nang makasakay sa kanyang sasakyan, agad rin itong humandar. Dumaan muna kami sa isang resto bago nagtungo sa club. Medyo malayo nga yun kumpara sa bar na napuntahan namin noon. Tahimik ako sa kinauupuan hanggang sa makarating sa club. Pinagbuksan ako ni Isaac ng pintuan kaya agad akong bumaba. Are you okay? Maliit ko siyang nginitian bago tumango. He offered his hands when he saw me struggling to walk. Mabagal ang lakad ko dahil sa takot na matapilok. Uminit ang pisngi ko. Tahimik kong tinanggap ang kanyang kamay na nagpatuloy sa paglalakad. Ang nagbabantay sa labas ng club ay agad bumati kay Isaac. Mukhang nirentahan pa ang buong club para sa kanya. Gusto kong lumayo kay Isaac nang makita ang dami ng tao na gustong bumati sa kanya.
New girlfriend? Ha? Rinig ko sa isang lalaki na bumati. Natatawang umiling si Isaac hindi na nagsalita pa. Nilangon niya ako ng marahan ko siyang dinala. Doon lang ako. Sinundan niya ng tingin ang tinuro ko. Mukhang hindi ko pa siya mapapapayag kung hindi ko pinilit. Hindi naman ako aalis, sabi ko bago nagtungo sa isang paikat na upuan na wala pang nakaupo. Nilibot ko ang tingin, hindi naiiba ang damit ko sa damit ng mga babae na nandirito. Somehow, I'm already comfortable with the thought that my clothes belong here. It's just my clothes but not me. Madami akong naiwan sa buhay na mayroon ako noon, kagaya na lang ng kaibigan ko na si Noel. I want to talk to him but in my situation right now, it's too impossible. Matatawagan ko man siya ngayon pero hindi ko rin alam ang kanyang numero. Ilang sandali lang, tumabi na si Isaac sa akin. Gulat ako nang makita na agad na siyang nandito, ilang minuto pa lang akong nakaupo rito. Bakit ka nandito? Medyo nilakasan ko ang boses. Nagkibit-balikat lang siya at nagtawag ng waiter. He ordered for some drinks. Ayos lang ako dito, kaarawan mo. Ngayon, kaya puntahan mo ang mga kaibigan mo, ilang ulit ko iyong sinabi. He sighed. Okay, fine. But I will be back every 30 minutes. Natawa ako at tumango na lang. Umalis nga si Isaac na kihalubilo sa mga kaibigan. Sumimsam ako sa inumin na inorder niya kanina. Hindi yun masyadong matapang kaya ayos lang sa akin, iyon ang alak na ininom ko rin sa bar na napuntahan namin noon. Hindi ko alam ang gagawin nang may maupo sa harapan ko. Dalawang lalaki sigurado akong kabilang ito sa mga kaibigan ni Isaac. Nang dahil sa tinanong nila sa akin. Boyfriend, minuso nito ang kinauupuan ng kaibigan ngayon. Sinulyapan ko ang kanyang tinutukoy at agad umiling. Kaibigan ko lang. Both of their mouths formed into an U, because of what I said. Hindi ko inexpect na may makakausap ako dito, ang akala ko lang ay uupo lang ako rito at maghihintay. Kahit saan na umabot ang usapan naming tatlo. Pansin ko ang pag-ikot ng mga mata ng mga babaeng nasa katapat naming upuan. Hindi ko na iyon pinansin pa. Kung may ganitong klase nga tao sa hasyenda, siguradong mayroon din dito sa Maynila. Hindi na ako nagulat pa. That brute is just torpe. Kung takot siyang umamin sa'yo, kami na lang ang aamin, tukoy ng isa kay Isaac. Tumawa ako. Pinipilit nilang gusto ako ni Isaac kahit alam kong sa sarili kong hindi iyon totoo. Gusto ka namin. Tanga, si Isaac lang may gusto. Pasensya, nadala lang ng emosyon. Natatawa akong napailing. Isaac can like any woman more than me. Kahit ilibot niya lang ang tingin dito sa club, tiyak akong makakahanap siya. Kaya ang sinasabi ng mga kaibigan niya sa akin ay masyadong hindi mapaniwalaan, kung totoo man ang bagay na iyon, araw-araw ko rin siyang tatanungin sa rason. Like why would he settle for someone like me? May bigla akong naalala sa mga iniisip. Dati ko pang sinasabi sa sarili na sapat na ako, pero pagdating sa taong mahal, hindi ko mapigilan ang itanong sa sarili kung deserve ko ba talaga ang tao na iyon. Lalo na kung alam kong sa sarili kong hindi pa ako sapat kagaya ng iniisip ko. I'm not sure if I'm lacking in self-love or not. It's just too confusing, to the point that I didn't know the answer anymore. I will never settle for someone that I know I don't deserve. For the first time in my life, I will finally admit to myself that I love him. I know he's already married, and I don't know what to feel anymore. Masyado akong sinungaling sa parte na sinabi kong magiging masaya ako kahit hindi. Sa puntong to, hindi ako sigurado kung tanging ang pagpapadakip lang ba sa akin ang dahilan ng pagtatago ko o may iba pa. Ngayon sigurado na akong parte siya ng mga desisyon ko, dahil alam kong sa sarili ko na mas matindi akong masasaktan ngayon na may asawa na siya. Yumuko ako at huminga ng malalim. Umalis ang dalawang kausap ko. Tumayo ako hindi pa nakakalayo nang nagkasalubong kami ni Isaac na mukhang patungo rin sa kinauupuan ko. Where are you going? Restroom lang. He nodded. Do you want me to accompany you? Agad akong umiling sa kanyang suhestyon. Tinuro niya sa akin ang daan patungo sa restroom. Pumasok ako sa banyo at dumiretso sa isang cubicle, ilang minuto lang ay lumabas din. Tahimik akong naghugas ng kamay. Tanging ako lang ang tao sa buong banyo pero nang pumasok ako may dalawang babae akong naabutan, ngayon ay wala na.
Tinignan ko ang oras sa cellphone, nakitang 9:00 na ng gabi. Hindi ko namalayan na 2 oras na pala ang nakalipas nang makarating kami rito. Lumabas na ako ng banyo pagkatapos mag-ayos ng sarili. Medyo natagalan pa dahil sa pagtitig sa salamin. Paglabas ng banyo, agad kong napansin ang paghina ng pinapatugtog. Hindi ko alam kung sisingit ba ako nang makita ang nagkukumpulang tao. Kung hindi ako sisingit, siguradong hindi rin ako makakabalik sa inuupuan kanina. Huminga ako ng malalim, bahagyang umatras para di maatrasan ng mga nagkumpulan. Hindi ko alam ang nangyayari kaya maghihintay na lang ako kung maaari na akong makalusot. Napapitlag ako dahil sa malakas na pagkabasag. Rinig ko ang bulungan na kahit isa wala man lang akong naintindihan. Naging kuryoso na ako kaya pilit na akong sumingit, matagal bago ako nagtagumpay. Pero agad ding pinagsisihan ang ginawa. Nanigas ako sa kinatatayuan dahil sa nakita. From his wide shoulder and muscled back, I immediately recognized him. Nanlaki ang mata ko nang makita si Isaac na kakatayo lang galing sa pagkakatamba. Kahit sa dilim, agad kong napansin ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Hindi ko narinig ang sinabi ni Daniel dahil sa layo ko. Ang tanging narinig ko ay ang sagot ni Isaac. What if I am? Akmang susuntukan muli siya nito nang mapansin ko ang pagpigil ni Dave sa kapatid. Kuya, he warned. Kung mawala si Daniel marahas na hinawakan ang kwelyo ni Isaac, walang planong magpapigil sa kapatid. Nasa po ko ang bibig, hindi na alam ang gagawin. Where is she? Dapat na akong tumakbo para makalayo pero gustuhin ko man, nandito pa si Isaac. I should not leave him here alone, lalo na't nadamay lang siya. Why are you asking me that? Niyugyug siya ni Daniel. Fuck you. I know she's with you. He looks dangerous right now, to the point I'm already scared. I can't see his face, but even his back shouts authority, na kahit ang bouncer sa club ay wala man lang ginagawa. Bago pa ako maka-address ng damapo ang tingin ni Dave sa akin. Nanlamig ako, hindi na alam ang gagawin. I should be running right now. Kuya, pumagal ang mundo ko dahil sa kanyang sinabi. Hindi niya iyon dinugtungan kaya gulat ako nang lumingon si Daniel sa pwesto ko. Mas lalong bumilis ang puso ko nang matagpo ko ang mga mata niya. The pain and longingness in his eyes hurts me so much. He shouldn't be like that. Umatras ako, hindi na pinansin ang mga taong posibleng maatrasan. Mabilis akong tumakbo palabas ng club. Hindi ko na inabala ang suot na damit kahit naramdam ko ang bawat pag-angat nito. Napapikit ako dahil sa ilang ulit na pagkatapilok pero hindi ko na iyon pinansin kahit naramdam ko na ang sakit sa paa ko. Patuloy ako sa pagtakbo hanggang sa makarating na sa parking lot. Nilinggan ko ang likuran at napabuga ng hininga nang makitang walang sumusunod. Mabilis kong tinanggal ang suot na stiletto para hindi na mahirapan sa muling pagtakbo. Tuluyan kong natanggal iyon at akma muling tatakbo nang bigla akong umangat. Napasinghap ako. I inhaled his scent immediately when he easily put me in his shoulder. Hindi ako makapaniwala sa kinalalagyan ngayon. Daniel, you can't escape from me anymore, he said darkly as he slightly smacked my buttocks. Ibaba mo ako. Naglakad siya na tila ba wala lang ang bigat ko. Sa galit at kabang nararamdaman, nahampa ko ang likuran niya. Ibaba mo, sabi ako. Marahan niya akong binaba, agad ko siyang itinulak dahil sa lapit ng distansya naming dalawa. Bakit ka nandito? Saglit kong nakalimutan na ako ang hinahanap niya. We're going home? His voice is stone cold, but then I can feel the pain behind it. Matalim ko siyang tinignan, nalaman agad ang plano niya. Anong uuwi? Tapos ano, ipapakulong mo ako? Hamina ang boses ko. He didn't say anything and silence means yes. He's watching me softly while I'm throwing glares at him. Funny how the tables have turned. Hindi ko pa nahahanap si mama kaya hindi pa ako makakasama sa'yo. Hindi ko inakalang ganito ako katapang napagsalitaan siya sa ilang buwan na pagtatago ko. Mas lalong hindi ko inakala na ganito ko siya pagsalitaan na para bang siya ang may atraso sa akin. Alam mong si mama na lang ang pamilya ko. Yumuko siya, tahimik na kinakalma ang sarili. Hindi ko kakayaning pati siya ay mawala, my voice broke. Especially now that I also lost you. Hindi ako makapaniwalang ngayon nakaharap ko siya, saka ko rin hindi mapipigilan ang pagsabog ng emosyon.
Mariin kong kinagat ang pang-ibabang labi. Bigyan mo ako ng panahon. Tahimik akong sasama sa'yo kapag nahanap ko na. Hindi ako sigurado kung ano ang patutunguhan ng mga pinangako ko ngayon. Panahon lang ang hihingin ko, mahinang dugtong ko. Kabaliktaran ng pinapakita ko ang totoo kong nararamdaman. Gusto kong ibalik kung paano kami mag-usap noon. Pero masyado na yung imposible, lalo na ngayong marami nang nagbago. You're staying with me from now on, seryosong sabi niya. Hindi na ako nagsalita pa. Ako ang may hinihingi sa kanya ngayon kaya kung ano man ang gustuhin niya, iyon ang susundin ko. Paano ang asawa mo? Pinilit kong hindi mabasag ang boses ko. She's okay, he whispered softly. Tumango ako, hindi na prinoseso pa ang kanyang sinabi. I'm just too tired of everything. Sa ilang buwan na mag-isa ako, ngayon ko lang ginustong sumuko. Ngayon pa nakaharap ko siya. Kung hindi ko man mahanap pa si mama, siguradong mag-isa na lang ako. It scares me so much. It is one of my nightmares every night. And now that he's in front of me, I want to tell him everything that I go through. Every detail of me these past few months. He's once my home, even in just a short period of time. I crave for his assurance every night. I want him to assure me that everything is going to be alright. Dahil alam kong sa sarili ko na kapag sa kanya nang galing, alam kong kakayanin ko. Pero ngayon, alam kong hindi na pwede dahil mayroong nagbago. Kinuha niya ang hawak kong stiletto. Sandali kong nakalimutan na nakapaan na lang ako. Lumuhad siya at marahang isinuot iyon sa akin. His touch can heal me, without him knowing. The pain I'm feeling right now is too much for me to handle. Hindi ko na napigilan pa ang pagsabog ng emosyon na pilit pinipigilan. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ko. Yumuko ako nang bigla siyang tumayo. Madilim ang parking lot kaya inakala kong hindi niya mapapansin, ang pag-iyak ko kung hindi lang ako hihikbi. He pulled me smoothly and before I could process anything, I'm in his arms already. You can cry now, he whispered, like he's also hurting. It was like I'm not the only one who suffered in pain these past few months. Tuluyan na akong umiyak sa bisig niya, tila bumagsak ang mabigat na emosyon sa puso ko. Dumating na sa punto na nahihirapan na akong huminga dahil sa matinding emosyon. The side of his shirt is already crumpled because of my tight hold. Ilang minuto ang tinagal bago niya ako sinikop sa kabinuhat. Pumasok siya sa isang sasakyan. Umupo siya pinanatiling nakabukas ang pinto. He made me sit on his lap as he tried to fix my hair. I'm sobbing while he's doing that. Ramdam ko ang matinding pamumugto ng mata. Namamahinga ang isang kamay ko sa balikat niya. Tahimik niyang inangat ang isang strap ng suot ko na bumababa. The longingness in his eyes is too obvious while he's staring at me. Sumandal ako sa dibdib niya, tuluyan nang binigay ang bigat ng katawan ko. He sighed in relief as he kissed my hair softly. His wide frame is enough to cover me. I can hear the loud beating of his heart. I'm not sure if it was mine or it's his. Namayani ang mahabang katahimikan sa pagitan amin. Ang presensya niya ang nagbibigay ginhawa sa akin ngayon. This is the kind of peace I'm longing for. Hindi ako makapaniwalang ganito ang kahihinatnan ng pagdakip niya sa akin. It's really far from what I expected. Ang akala ko, ihahatid niya ako sa donya para maipakulong. Leave with me, he whispered while he's caressing my arms gently. It gives me a tingling sensation which I'm trying to ignore. Alam ko na ang desisyon ko sa alok niya. Mananatili ako hanggang sa mahanap ko si mama. Naninigurado lang siyang hindi na ako makakatakas pa sa ikalawang pagkakataon. Isa ba ito sa mga utos ng donya? I told you to wait for me, Anya. Tinutukoy ang araw na pag-alis ko sa mansyon. Sa araw na iyon, gusto niyang hintayin ko siya para may hatid niya ako sa bahay. Pero hindi ko na nahintay dahil sa narinig tungkol kay mama. Natakot ako, I can't stop myself but to admit that to him. That's the truth, I can still remember how much I cried that day. Hindi ko inakalang makakapag-usap kami na ganito kapayapa. Alam ko ang atraso ni mama sa pamilya niya kaya bakit ganito niya ako patunguhan. He should be mad at me, I'm the daughter of the woman who hurts her mother.
Hindi ko pa alam kung may katotohanan ba ang usap-usapan tungkol doon. Hindi mawala sa isip ko ang bawat detalyeng narinig ko sa usapan ng dalawang kasambahay. Pumalik ang guilt na naramdaman ko noon nang malaman na ikakasal siya, naantala lang dahil sa pagiging malapit ko sa kanya. Hindi tuloy ako sigurado kung alam na ba ng lahat ang tungkol sa aming dalawa simula noong una pa lang. I'm sorry, it's already my emotion speaking. Yes, baby. Sandali akong natahimik bago muling nagsalita. Anong itsura niya? I asked softly. Nanatiling nakasandal ang gilid ng mukha ko sa dibdib niya. Nakaramdam ako ng ginhawa sa presensya niya kahit panandalian lang. At the end of the day, he's going back to her. Who? Your wife, Daniel. Natahimik siya. I'm silently watching every veins on his arms that is wrapped around me. It looks harsh and attractive. She's a goddess, he whispered with full of admiration. It somehow hurts me. Nasasaktan ako. Dahil sa sagot ng mga sariling tanong. I should be in peace right now. Because he's already settled. Pero kabaliktaran ng sinasabi ko noon ang nararamdaman ko ngayon. Also, I should focus on my mother's issues and not mine. Hindi dapat ako nagpapadala sa emosyon. Really, Sarah, you're already sitting on his lap. You should go home, tanging nasabi ko. Yes, we're going home. Paano ang asawa mo? She's with me right now. Anong sinasabi mo? I asked in confusion. Where did you get the idea of me getting married? Narinig ko sa mga kasambahay sa mansyon and kay Isaac. He groaned annoyingly. It's about Dave, not me, supladong sabi niya. That caught my attention. Umahan ako sa kaumayos ng upo. Agad niyang inilapit ang mukha sa leeg ko. Sinubukan ko siyang itulak, nais maharap para matanong tungkol sa sinabi. Anong ibig mong sabihin? He's not married. That thought makes my heart skip a beat. He remained silent, mukhang walang planong dugtungan ang mga sinabi. Daniel, muli ko siyang tinulak, nagtagumpay ako. Sumandal siya sa inuupuan, tahimik na sumusuko sa paulit-ulit kong pagtulak. He looks mysterious because of the shadows on his face. Madilim ang parking lot. Tanging ilaw lang ng sasakyan ang nakabukas. Nakita ko ang pagpungay ng mga mata niya habang tinitignan ako. The langangness in his eyes did not falter. Nananatili yung nandoon simula nang nagkita kami. Do you think I can still do that when I'm too busy searching for you? He said in his husky voice. Nanliit ang mata ko, hindi naniniwala. Hindi ko pa rin dapat kalimutan na may atraso si mama sa pamilya niya. Siya ang namuno sa paghahanap sa akin sa lungsod at nagpadala pa ng maraming tauhan. Mas hinapit niya ako papalapit sa kanya. Tahimik na namamahinga ang kamay niya sa hita ko. Utos ba ng donya ang ipadakip ako? Mahinang tanong ko. Ang dami kong katanungan na gustong masagot. He can answer all of this, I'm sure. I know to myself that he can't lie to me. He will never. He looks weak and tired while staring at me. Tila ba ngayon lang nakapagpahinga matapos ng mahabang panahon? Can we talk about this tomorrow? He asked weakly. I observed him, trying to know if he's lying. He looks really tired, maybe I would just ask him tomorrow. Sandaling tumalim ang mga mata ko bago nag-iwas ng tingin. He sighed as if a burden has been lifted off. Let's go home. Tahimik ang loob ng sasakyan habang nasa daan. Buong oras akong nakatingin sa labas ng bintana, sinusubukang mag-isip ng panibagong plano. Pero walang pumapasok sa utak ko. Hindi ko namalayan ang pagtigil ng sasakyan sa harapan ng mataas na building. Tumangala ako mula sa loob ng sasakyan. Tahimik na namangha nang makita kung gaano kataas iyon. Mas mataas ang building kumpara sa kondo ni Isaac. Pinagbuksan niya ako ng pintuan. Let's go. Kinuha niya ang maliit na purse na dala ko kanina. Bumaba na ako na agad nagsalita. Kailangan kong makausap si Isaac. For what? He sounds uninterested. He immediately snaked his arms on my waist. He smoothly throws the car key to the person who's waiting beside his car. Nang masalo, agad itong pumasok sa sasakyan na minaneho. Sandaling naiwan ang tingin ko doon bago muling nilangon si Daniel. Nandoon ang mga gamit ko. I will tell someone to get those. Nanlaki ang mata ko nang maramdaman na hindi niya talaga ako papayagan,
Mukhang hindi na ako pababalaikan pa sa kondo. Magpapasalamat ako. You can call. Pupunta ako sa kondo bukas. Hindi siya nagsalita. Natahimik rin ako nang makapasok na sa building. Hindi ko inaasahan ang bahagyang pagyuko ng mga tauhan kay Daniel bilang pagbati. I glanced at him. He didn't respond and remain emotionless. Marahan ko siyang siniko nang hindi siya bumati man lang sa mga ito pabalik. May iilang naiiwan ang tingin sa akin, parang gulat. Pumasok kami sa elevator. He pressed the button of the highest floor. Sumara ang elevator na agad kong nakita ang refleksyon naming dalawa. I'm tall but I'm only below his mouth. Sumandal. Siya sa dulong bahagi saka dinala ako. He snaked one of his arms on my waist as I leaned to his body. Nakatukod ang isa niyang kamay sa hawakan na nasa gilid. Ngayon na nakatayo, ramdam ko ang kirot ng paa dahil siguro sa ilang beses na pagkatapilok kanina. Where did you get this dress? He asked while he's tracing the silk on my stomach. With his fingers. Isaak, simpleng sagot ko. He hissed. Muli kong naalala ang dugo sa gilid ng labi ni Isaak kanina. Agad. Kung sinisi ang sarili, hindi ko man lang natulungan. Mariin akong napapikit. Bakit mo siya sinuntok kanina? He deserved that. Akmang aayos ako ng tayo nang muli niya akong niyakap sa katawan niya. Huminga ako ng malalim. Tahimik kami sa loob hanggang sa makita ko ang nakatatak na sulat sa gilid ng elevator. Napasinghap ako nang maproseso ang nakita, hindi makapaniwala. Sa'yo to. Tukoy ko sa building. Yes. He answered weakly. I know he's rich, but I can't stop myself to be amazed about it. This is the tallest building I've seen here in the metro. And knowing he's the owner is just too crazy to believe. May iilan na sumabay paakyat sa elevator. May mga bumubungad na nagtatawanan pero tatahimik kapag nasa loob na, siguro dahil kay Daniel. Nang makarating sa pinakamataas na floor, sumalubong agad ang katahimikan. Napasulyap ako sa gilid na agad makikita ang isang office dahil sa glass na tanging nakaharang. Lumiko kami sa ibang daan dumiretso sa isang pintuan. He typed his password before we went inside. Nang makapasok, agad kong tinanggal ang suot na stiletto dahil sa masakit na paa. Inilapag ni Daniel ang purse. Bago ko pa tuluyang maubad ang stiletto, agad niya na akong niyakap sinunggaban ng halik. I gasped with his sudden attack before I could notice I'm already answering his kisses.